Ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang tunay nga talaga na ang lahat ay may hangganan. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan. Matapos na mag-trending sa mundo ng social media ang di umani kumpirmadong balita na tila magkakaroon nga muli ng regodon sa Senado dahil papalitan na raw umano ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano itong si Tito Sotto dahil nakakuha na raw ito ng numero upang maging bagong presidente ng Senado. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila isang regodo na naman nga ang mangyayari sa Senado at tila panibagong liderato na naman ang muling uusbong. Ito'y ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng 1TV Philippines na nag-viral sa mundo ng social media. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post the numbers game na kung saan nagre-reklamo na umaaray na si Senator Lacson sa diskarte ng minority. Specifically si Senator Alan Peter Cayetano. Meron silang wise move na nangangamba na itong si Senator Lacson. Yung kanyang Blue Ribbon Committee report parang maibaul, hindi naman maibasura, hindi na makausad. Ito, Lacson Islam yung kinundina, pinatikos, Islam's minority leader for instructing members not to sign the Blue Ribbon report. Ganito yon. Ang alam ko, ang Blue Ribbon Committee composed of 20 members. Dapat mayroong 11 na magpirma para formal yung report na yon aakyat sa plenaryo at mapagdebatihan para mapahinalize. Ngayon, ang wise move ng minority sa instruction pamumuno ni Senator Cayetano, nagkaisa ata sila, walang pipirma sa report ni Lacson. Yes, sir. Yes, boss. So, ngayon, nakikita ko, problemado si Senator Lacson. Dahil sa 20 members ng Blue Ribbon, siyam ang ayaw pipirma. I don't know kung member ba. Basta nahihirapan si Senator Lacson na makakuha ng 11 signatures. Kasi naipabalita na nung una, 3 na sa majority ang ayaw pumirma o binawi ang pirma. Sino? Si Senator Zubiri, Senator Gatchalian, and Senator J.B. Ejercito. Majority to. Ayaw pumirma. Plus ayaw pang pumirma ang minority. Anong mangyari sa Blue Ribbon Committee report ni Lacson? Ay di, natingga. Malaking problema niya nito. Basahin natin. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson has publicly criticized an alleged directive from Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, which reportedly instructed minority senators to snub the Senate Blue Ribbon Committee's report on a multi-billion peso flood control controversy. Lacson expressed his dismay during a radio interview stating that it is improper for senators to be pressured into a collective decision regarding the signing of a committee report rather than allowing them to exercise their own individual judgment. The tension arose after Senator Robin Padilla revealed that the 9-member minority bloc intended to release their own version of the findings instead of endorsing the official committee report. Palagay ko naman, opinion ko lang ito, ang isang senador may sariling pag-iisip niya. Hindi mo naman pwedeng diktahan. Hindi pwedeng diktahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang individual member ng minority. Kailan kung nagkasundo sila na wag nating pirmahan, yun na yun. Wala namang pressure siguro. Ano lang yun, hindi kasi maligaya ang karamihan
dito sa direksyon na tinatahak ni Senator Lacson sa kanyang Blue Ribbon investigation. Marami ang hindi. Kasama na ako niyan. Nadidismaya ako yung style ni Lacson ngayon dito sa Blue Ribbon Committee hearings and itong report. Pabago-bago. Wala siyang direksyong maano. Kaya pati si Congressman Erese, nagre-reklamo na siya na parang may pinagtatakpan. Cover up, sabi nga ni Congressman Erese. It's a series of cover up para yung investigasyon hindi makapunta sa gate of Malacanang. Lalo na ngayon na naglabasan yung text messages between the President and his alleged bagman, former Yusek Adrian Bersamin, na nagdi-deliver ng pera, bilyones na pera, itong Bersamin na ito papunta kay Pangulong Marcos, na ayaw namang imbestigahan ni Senator Lacson. O sino pa ngayon ang matutuwa sa style ni Senator Lacson na imbestiga kunuhay, kailang selective. O di, kung ako minority senator, ayaw ko rin pirmahan. Ganon yun. The conflict highlights a procedural rift within the Senate as Lacson emphasized that there is only one official Blue Ribbon Committee and that the release of a separate minority report, especially ahead of its official submission, is inappropriate. He argued that the minority senators should have channeled their inputs through the committee so they could be integrated into the final document. Wala namang tiwala sa inyo ang minority. So, accept the fact na ganyan talaga, kasama sa politika. Bakit kasi hindi magkasundo na kalimutan sana ang politika? Kahit sinong masagasaan, basta lang alamin ang katotohanan, sino yung mga mastermind. Oh, mahirap bang gawin yun? Mahirap kung mayroong pinagtatakpan. Yun, mahirap talaga kung may pinagtatakpan ka. Kaya hindi talaga magkasundo. Kaya wala na akong aasahan sa Blue Ribbon investigation o report na ito. May nabasa akong post, sabi ni Senator Lacson, na may lumabas daw na bagong development. Baka ngayon i-re-examine daw niya ang posibleng pananagutan o involvement ng Pangulong Marcos sa flood control scandal na ito. Noong una sinasabi niya, malinis ang Pangulo. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya tumanggap ng kickback. Kung ano-anong sinasabi. O ngayon, i-re-examine daw ulit, i-imbestigahan ulit. Maniwala pa ba kayo? I'm sorry, hindi na ako maniniwala. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Tungkol ito sa Senate presidency. May nakikita siya sa kanyang bulang kristal. Kanyang prediksyon na tila baga ang Senate President ngayon ay mapapalitan. Sabi niya, watch out! So sino ang papalit? Ang kanyang manok, sabi niya, Alan Peter Cayetano will be the most intelligent leader of the Senate. Senate President, watch out! Oh, bakit? Bakit si Alan Peter Cayetano ang kanyang napupusuan? Okay, ito. Rason niya, Alan Peter Cayetano became the city councilor of Taguig. So nagsimula siya sa baba. And then, became the highest leader of the city council. Naging vice mayor sa Taguig. Later on, became congressman of Taguig. Became the highest leader of the House of Representatives. House Speaker. And then, current senator. Okay, may narinig akong kanyang speech sa Senado ngayon, bago lang. Sabi niya, inoferan siya na maging Senate President, kailan ba yun? Panahon ba ni Tatay? Hindi ko na, basta na-offeran siya na maging Senate President, kaya lang, hindi niya tinanggap. Baka itong current, yung latest na shake-up, itong pinalitan si Chis Escudero, siya ang inoferan na maging napapalit kay Escudero. Kaya lang sabi niya, hindi ko maatim na saksakin sa likod si Senator Escudero. Kaya hindi niya tinanggap yung offer na maging Senate President kapalit ni Escudero. So, sabi ko, wow, may loyalty itong tao na ito. So, ngayon, medyo mayroong disgruntlement pagre-reklamo ang ibang senador sa nangyayari sa Senate leadership. Dalawa na ang nagsalita. Senator J.B. Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa mayorya, sa majority. Dahil iba naman ang takbo ng Senate leadership ngayon. Sinisira na ang mga senador. Kasi nga naman, yung si Senator Lacson, very sweeping yung kanyang statement na halos lahat daw ng senador nagkaroon ng budget insertion noong 2025. Kaya maraming umalma. Bakit nyo sinusunog ang Senado? Bakit nyo sinisira ang kapwa nyo senador? Yun, isang pag-aalma yun. And then, Senator Subiri, yun ang malaking tagok sa grupo nila, itong mayorya.
Dahil nagsalita na si Senator Zubiri na hindi na siya maligaya sa Senate leadership. Eh, siya kasama siya sa Senate leadership, majority floor leader siya. So, kanino siya hindi maligaya? Ibig sabihin, Senate President at Senate Pro Tempore, hindi siya maligaya. Iba na, nagbubulag-bulagan na sa katotohanan. Ito ba yung... Ito speculation ko lang ito ha, opinion ko lang ito. Ito ba, bakit hindi na maligaya si Senator Zubiri? Yung tinawag niyang Senado na bulag, pipi at bingi. Ito na ba yung Blue Ribbon Committee hearing na parang may pinagtatakpan? Mula nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa, nabanggit ng pangalan ni Romualdez, eh parang, according to Senator Amy, wala na daw susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Pati si Congressman Toby Chanco nagtaka na rin. Bakit? Panahon ni Senator Marcolita Chairman, halos weekly ang hearing. Panahon ni Lacson, ganon din. Madalas, meron pa nga twice a week. Nabantayan ko rin yan. Sabi ko, so okay to ah. Kailan mula nung lumabas si Gutesa, yun na. Biglang na-stop naman. Wala na. Wala nang schedule hearing. So, ito na ba yung si Senator Amy Marcos has left the group. Yung group chat ng mga 24 senators, umalis na doon. Hindi niya na kursunada ang nangyayari. So ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng rigodon ulit sa rigodon ulit sa Senado? Let us see. Sa tingin ko madaling magkaroon ng rigodon. Kasi nga, napakaliit yung diferensya ng majority and minority. Ito ata ang, correct me if I'm wrong, sa history ng Philippine Senate, ngayon lang nagkaroon ng siyam na minority block. Napakadami. So, paliwanag ni Atty. Guanzon, napakadaling magkumbinse. Sino yung kumbinsihin? Number 1, Pia Cayetano. Sample, kung ang itotos up nilang mag-Senate President si Alan Peter Cayetano, madaling kumbinsihin si Senator Pia dahil kapatid niya. Kailangan lang nila ng 4 para mag-13. Pia Cayetano. Zubiri, nagsasalita na. Ayaw ng, si JB Ejercito. Yan, nagsalita na rin. Ayaw niya na didisgruntled na. So, isa na lang. Saan kukuha? Dito lapid, madaling makumbinsi yan. Kung saan yung majority, idagdag mo pa yung 2 bilyan. So, yun po. Tingnan natin anong susunod. Mga kababayan, mayroon pong mahalagang post. Ito si dating Congressman Mike Defensor. At sinabi niya na araw-araw o almost everyday ay maglalabas po siya ng mga reports mula sa Commission on Audit para ma-update po ang ating mga kababayan on the gross incompetence and the high probability ng malawakang korupsyon sa iba't ibang sangay ng burokrasya ng gobyerno. Hindi lamang po hinggil sa pagkakasangkot sa 1.4 trillion pesos na anomalya at pangungulimbat sa flood control ng sindikato ni Marcos at Romualdez. Ang iba't ibang sangay ng gobyerno mayroon din po ng ganong kalagayan kung saan naglabas ng mga notice of disallowances ang Commission on Audit. At kapag nagkaroon po ng notice of disallowance, mayroon pong nakikita ang Commission on Audit na anomalya o illegal o kulang na mga pag-justify kung paano ginamit ang pondo ng pamahalaan. Yan pong ibig sabihin ng notice of disallowance, no? Ibig sabihin, mula doon sa Audit Observation Memorandum, maglalabas ang Commission on Audit ng notice of disallowance. Parang sinasabihan niya ang pamunuan ng naturang sangay ng gobyerno na, oops, hindi may paliwanag saan ito ginamit, oops, medyo mali ito ang paggamit ng pondo na ito. Yan po ang ibig sabihin ng notice of disallowance. And speaking about the notice of disallowance, ayon sa pagsasaliksik ni Congressman Mike Defensor, napakaraming mga sangay ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ni Marcos ang may ganitong uri ng kalagayan. Isa po dito na mayroong mga notorious na pagkakasangkot sa notice of disallowances, meaning kine-question ng COA paano ginamit at nirelease ang mga pondo, itong Department of Agriculture. Wow! At mayroon po itong 8 billion pesos na notice of disallowance. Take note 8 billion pesos. At ito ay isa sa paboritong departamento ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa at ng kanyang bayaw na si Martin Araneta. Tinatawag yan sa sirkulo nila na si Mike Alpha. M.A. Mike Alpha Martin Araneta. Ibig sabihin po, kung may notice of disallowance ang COA na ganun kalaki ang kinu-question na amount, mataas ang possibility nito na may mga sangkot sa iskandalo na naman ng korupsyon. At hindi natin pagkakalimutan, ito rin po ang binanggit ni Ginoong Saldico na ginawang gatasan o pinaghuhut-hutan ng pagkakakitaan ng pamilya ni Marcos ang Department of Agriculture, na kung saan ang agricultural importation ay namamanipulate, including po ang tinatawag na agricultural smuggling. At ito, itinuturo mismo ni Ginoong Saldico na ang pasimuno dyan ng mag-asawang Marcos. At kumikita sila sa agricultural smuggling and agricultural manipulation according to the videos released by Saldico nang hindi bababa, mga kababayan, sa loob ng 3 taon, mga 20 billion pesos na
ang kinita nila mula dyan sa agricultural smuggling na yan or agricultural import manipulation. Ngayon, ito na naman, 8 billion pesos. Wala pa tayong nakikitang detalye ano itong 8 billion pesos. Ito ba ay mga farm-to-pocket roads? Farm-to-pocket roads, ha? Walang farm-to-market road. Kasi wala naman talagang kalsada, kundi farm-to-pocket roads. So mga kababayan, itong inilabas ng Commission on Audit as revealed by former Congressman Mike Defensor, malaking amount ito, 8 billion pesos. At pakatandaan po natin na marami po ang mga pwedeng i-manipulate sa Department of Agriculture. Isa dyan po yung mga subsidy sa seedlings. Billions din po yan. Subsidy po para sa mga pundo sa pagpapalago ng agrikultura. So hindi lang agricultural smuggling and agricultural import manipulation ang posibleng kinasasangkutan nila Marcos dito. Kailangan magpaliwanag dito si Secretary Kiko Laurel. Bakit naglabas ang Commission on Audit ng ganito kalaki na notice of disallowance, 8 billion pesos. Samantalang kay Inday Sara Duterte, kay Vice President, 73 million pesos lang subject for further liquidation. Ginawa na nila ang malaking issue na nangungurakot daw si Vice President Sara Duterte. Ayun, na-comply naman ni Sara Duterte at ng kanyang opisina ang 73 million pesos na liquidation requirement sa COA. Pero ito 8 billion pesos. And yet tahimik si Marcos. Kung hindi po sila sangkot dito kung bakit mayroong 8 billion pesos na notice of disallowance, ang Commission on Audit dapat pinagpapaliwanag ito ni Ginoong Marcos, itong si Secretary Kiko Laurel. Pero wala. There is no such thing na pinatawag sa Malacanang at pinagpapaliwanag itong si itong si Secretary Kiko Laurel. Di po ba, no? Sinabi ko na ang mga malalaking racket dyan sa agriculture, mga subsidy para sa seedlings, subsidy para sa fertilizer, at mga subsidy sa modernization ng agricultural sector, at ang farm-to-pocket roads. Sa 2026 budget, may pork barrel si Marcos dyan, na pinatago. Mga 33 billion pesos po ang farm-to-pocket roads na sinasabi na ibinaon nila Marcos sa Department of Agriculture sa budget for 2026. 33 billion pesos po yun. And alam natin na kontrolado ni Marcos itong si Kiko Laurel at ng kanyang asawa. No? Yan nga pong sinabi ni Speaker Martin Romualdez, sa harap ni Saldico, pinagalitan niya si Congressman or si Secretary Kiko Laurel. At sinabihan niya na ba't ka naglabas ng mga data hinggil sa agricultural imports na pwedeng magamit laban kay Marcos Jr. at sa kanyang asawa. So, alam na natin na may pattern of anomalous and scandalous and corrupt practices sa Department of Agriculture. Kaya naman, hindi nakakapagtaka kung bakit lumabas itong 8 billion pesos na disallowance, notice of disallowance mula sa Commission on Audit, at tahimik lang si Marcos Jr. Oh wow. Breaking news ito, Thank you so much, former Congressman Mike Defensor, sa inyong walang kapaguran na pagsasaliksik upang maibulgar po kung gaano kalalim ang sugat ng pangungurakot at pangungulimbat na nangyayari dito sa gobyerno ni Ginoong Marcos. Ayan. So mga kababayan, abangan natin po ang susunod na mga pag-expose na ito, sapagkat sabi ko nga 4 ang pwede pong pagmulan dyan ng mga malakihang transaksyon ng anomalya. Number 1, yung farm-to-pocket road. Farm-to-pocket dahil may farm, may mga bukid, may mga taniman pero walang kalsada. Kaya napunta sa bulsa ang pundo. Kaya farm-to-pocket road. Billions yan, At ang isa, yung subsidy sa mga seedlings para sa mga magsasaka, subsidy para sa fertilizers, at ang subsidy para sa mechanization of agriculture at irrigation. So kung may 8 billion pesos po na ganon kalaki ang hinahanap ngayon na pundo ng Commission on Audit kung paano ginastos ito, mataas ang possibility na kinurakot ang malaking bahagi nitong 8 billion pesos according to the practice dyan sa experience sa Department of Agriculture. So kaya nga itinago ni Marcos dyan, 43 billion pesos ang itinago. 10 billion pesos ang tinatawag niya na assistance to farmers and fisher folks in need. Very gray area ito, walang items. Ganun lang ang title. No, nagtitinda ng pandesal, naririnig sa likod ni Ka Eric, nagpuput-put-put. Ayun. Medyo bukang liwayway na, kaya umiikot na mga nagtitinda ng mga pandesal. Mainit yun, masarap sa kape, o sa tsaa. Mga kababayan, itong kay Marcos Jr. alone for 2026 budget na pinalusot, 10 billion pesos. Ang title niya sa Department of Agriculture nakatago, assistance to farmers and fisher folks in need. Very gray area yon. Hindi malinaw kasi walang items. Sino ang tatanggap nito? Paano ito ipaparelease? And take note of the amount, 10 billion pesos. Under the discretion yan ni Marcos na pinatago sa office ng Secretary of the Department of Agriculture. 10 billion pesos, 2026 budget,
Alam natin yan ay kukurakutin. Sigurado tayo dyan. At yan ang record nila Marcos. Namantakin mo walang items sang barangay ito. Sinong beneficiaries nito? Assistance to farmers and fisher folks in need. Title lang, walang items. 10 billion pesos nakatago sa budget ngayon ng Department of Agriculture under sa Office of the Secretary for the Agriculture. May 33 billion pesos pa si Marcos na farm to pocket roads. Nasa 2026 budget. Kaya hindi nakakapagtaka na ang trajectory nitong, kung imbestigahan man, itong 8 billion pesos na notice of disallowance sa laban sa Department of Agriculture na inilabas ng Commission on Audit, mataas po ang posibilidad na ito ay nasasangkot na naman sa panibagong iskandalo ng pangungurakot. Wow, walang kapaguran, walang kabusugan ang gobyerno ni Marcos. And according to former Congressman Mike Defensor, marami pa po ang iba't ibang mga sangay ng gobyerno sa ilalim po ng burokrasya, sa ilalim ng kumpas ni Marcos, no? Silang ging naghahanda ng tea. Mga 4 minutes pa lang ging. Matatapos na rin itong aking morning balita at talakayan na breaking news. 8 billion pesos po ang transaksyon ni Marcos at nila Kiko Laurel na hindi may paliwanag. Notice of disallowance ito ha. Pag notice of disallowance, mataas po yan. Ibig sabihin po, there are indicators of corrupt practices that may have been involved in the utilization and disposal of such a huge amount, 8 billion pesos. Notice of disallowance lang ging sa Department of Agriculture. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, iba't ibang sangay ng gobyerno sa burokrasya na pinamumunuan ni Marcos ngayon, ng Marcos Romualdez government, ang may ganitong malalaking notice of disallowances. Wow! Terrible! So sabi ko na, pinuntuhan ko na kanina, when Marcos chose and decided na siya ang magiging Agriculture Secretary for almost 18 months, mga kababayan, walang nangyari dyan kung hindi ang paglawak at paglakas ng agricultural smuggling and agricultural import manipulation. At yun nga, ibinulgarya ni Ginong Saldico na ang pasimuno niyan, asawa niya. According to the video release of Saldico, si Lisa tuloy na, si Lisa Araneta Marcos. Isa pa yan, no? Lisa Masa, mga komunistang terorista, na kaalyado nila Marcos yan. Si Lisa Araneta at ang kanyang kapatid na ang tawagan sa sirkulo nila ay Mike Alpha, MA, Mike Alpha or si Martin Araneta. Itinuro ni Saldico at pati si Sandro Marcos na nangingialam po sa agricultural import manipulation and possibility ng pangingialam din, according to Saldico, sa manipulation and smuggling ng primary agricultural products like asukal, bigas, at iba pang imports, agricultural imports. Hindi pa ito kasama itong 8 billion pesos na notice of disallowance na inirelease ng Commission on Audit laban sa Department of Agriculture. Wow! Sa sambulat na naman ito mga kababayan, at makikita ng mga mamamayan, walang tigil ang paglaganap ng iskandalo ng korupsyon. At huwag nating kalimutan, sabi ko, may nakapending dyan na ngayon, for 2026 yan, 10 billion pesos, parang pork barrel personal ni Marcos, itinago sa Office of the Department of Agriculture Secretary. Ang title niya lang, yung sinabi ko kanina, Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. Kung may kailangan ka daw, pwede kang lumapit. Bibigyan ka. Parang sa DSWD, Assistance to Indigents. Ito naman, Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. 10 billion pesos. Malamang kontrolado yan ni Marcos at pinatago sa Secretary of the Department of Agriculture. Pwede nila pong iluto yan. Pwede nilang i-manipulate yan. Expected natin yan. For 2026 yan. At 33 billion na posibilidad ng farm to pocket road. Dahil kay Marcos pa rin po ang approval niyan na mga kunwari infrastructure para sa kalsada for so-called farm to market na nagiging farm to pocket road. Convertible to cash. Wow. Kaya magpaliwanag ka ngayon, Secretary Kiko Laurel at Ginoong Marcos, bakit hindi mo ito pinapatawag at hindi mo pinapa-explain before the people, before the public, itong malaking anomalya na kinu-question ngayon ng COA, 8 billion pesos dyan sa Department of Agriculture na may notice of disallowance. More of this, mga kababayan, sa ating pagbabalik sa Balita at Talakayan with Ka Eric, kasi medyo maliwanag na po sa likod ko at magbibigay tayo ng iba pang updates. Bantayan nyo po ang mga videos na ipapa-share ni Ka Eric at tatalakayin natin ang ganitong uri na mga maiinit na talakayan. Hinggil sa papalugmok na uri ng panggobyerno ni Marcos, kasabay ng pagkalugmok ng buong ekonomiya at lipunang Pilipino dahil nagpapatuloy ang nabubulok na gobyernong Marcos Romualdez. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.